Sa mga utod, sa pagtuo, ag sa unod, mga parinti, mga amigo, mga amiga, sa tanan nga mga katawhan nga nagatanaw sini nga programa, mayong adlaw o kung mayong gabi, ano man nga oras kamo nagatanaw sa sini nga screen sa inyong YouTube or TV o cellphone, gadgets. Mga utod, nagabot sa ako na huna, way ko kabalo, kung ginadiktahan ako sa Espiritu Santo, ngayon ko ini. Kaya naibaluan na akon, sa akon kaugalingon, hindi ako tani qualified sa pagtudlo kapag hambal sa mga tao nga sa taas nga posisyon. Kaya siyempre, hindi mayo po nga tanahon kag pamatian. Pero wala ako sang mahimo tungod kay may nagaabot sa kunahuna nga ini nga mga klase sang pagtudlo dapat ko na ipabalo sa tanan nga mga member sa Seventh-day Adventist. Agod nga kita tanan, aware kita o kung makabantay kita sa aton nga kaimtangan sa aton pagtulunan. Kita tanan nga mga SDA, nagatindog kita ag aton ginapresentar, aton ginadipinsahan ang napulo ka sugo nga gihatag sang Dios dito kay Moises sa bukid sang Sinai. Nagisulat sang Dios dito sa duha ka tapi-tapi nga bato sa sadto nga panahon. Dugay na to kayo pero nagpadayon nas ta karon. Gani mga utod, labi na sa mga membro nga wala sang departamento sa mga membro nga hindi leader sa mga departamento, akong ginasadji sa inyo, suggest lang ni. Why mo gusto nga tumanaw ninyo kung hindi. Suggestion lang ni sa inyo. Mga member nga wala sang katungdanan sa kada departamento. Akong ginasadji sa inyo kung itugot ninyo kag inyo pakamayuhon. Ipuno ninyo ang tanan nga mga elder sa kada simbahan. Hindi lang kay sa isa ka simbahan, kundi kada simbahan, hindi daw man simbahan, kada may simbahan. Ipuno ang tanan nga elder. Appeal ang tanan nga mga leader sa departamento. Papungkuon sila sa bangko kag hindi sila pagtagaan sang Biblia. Hindi sila pabasahon sa ila gadget sa Biblia nga nasulat dira sila nga gadgets nga naka-record, naka-download. Kag inyo sila i-test, i-try ninyo, pamangkuton sila kung din sila nga mga leader naton, mga halin sa elder, pagkadto sa mga leader sa kada departamento, pagkadto sa iway. Itis ninyo kung pila ka bilog sa ila na kamemorize sa napulo ka sugo. Para mabalaan naton kung pila ka bilog ang nakamemorize sa napulo ka sugo. Kay basi mag-abot ang panahon nga may ara nga mamangkot sa ila nga ang iya pamangkot gabantay man kamo sa napulo ka sugo. Ano ang ginahambal sa napulo ka sugo nga dapat bantayan sang tao? Ano na siya nga mga sugo? Di siyempre, kung kulang yung nabalaan, kulang imo pagsugid sang kamatuoran. Kung magsugid ka man, kulang-kulang, hindi kompleto
kung hindi mo memoryado ang unod sa napulo ka sugo. Gani mga utod, i-try ninyo nga i-test ang aton nga mga leader sa simbahan. Pero kung tanaw ninyo nga inisya nga suggestion sa inyo, hindi ka mo kauyon, kaya hatag sang disturbo sa ila, nagkamunga ara sa nubo, sila pa inyo nga itis. Siyempre daw hindi tanin na siya maayo kung mo gidisipon. Pero ina siya, paagi na nagyapon para kita mag-uswag kag nakahibalo, kag makahibalo kung ano gid ang unod sa napulo ka sugo. Ti basically kung ini nga mga pamagi makahatag manis ang kayuhan, di kay sino nakaroon ang kayuhan nga maangkon, di ba? Sila man lang yapon nakaangkon sa kayuhan. Kasi sila man ang nakamemorize, sila man ang kabalo. Siyempre natural, wala na kay balo, posible nga maning kamot na siya sa pag-memorize. Agad nga, kung mayroon mamangkot, mayroon po siya sang isugid sa mga katawan sa aton palibot. Muna mga utod, ang ara sa akon huna-una. Kaya sa tinuod lang, sobra naman tuig nga nagsiling ko sa isa katigulang nga dapat tani ang ibutang naton dira sa tubangan sa pulpit inang napulo ka sugo ng sulat sang Dios kung ano to nga klase ang napulo ka sugo umutong ibutang dira para nga aton mga membro makaibalo sila kay makita nila permi ang sulat sa napulo ka sugo. Pero kung ina nga aton makita permi ang picture sa isa ka tawo, wala man ta makibalo kung ano na nga tao, sino na nga tao, artista ba na o hindi. Siyempre, hindi mabalan sa mga membro kung ano ang unod sa napulo ka sugo, kaya wala man sila permi gina tuduan. Kalabanan sang membro, pag-abot sa simbahan, pungko, pamati, pauli, bumala na kalabanan. Istoryahan ba lang napulo ka sugo, permi. Daton pa, wala. Kung hindi istoryahan permi, hindi man na madumduman kag matandaan sa mga membro, labi na ang mga baguhanon. Kag hindi interesado, hindi nila mabalaan. Muna sa ang atong tani nga dapat timuon nga ang ibutang naton sa atubangan sa may pulpit, kundi man sa pulpit sa kilid na lang para may tanawon po ang mga membro. Anong galing yung unang sugo? Anong ikaduwa? Ano ikatatlog? Ang ikaapat? Tapos pakadto sa pulo. Mga ano-ano na ang pupasunod nila. Ano ang ginabawal sina sa mga sugo? Muna sa tani, ang aton dapat nga himuon. Muna mga utod, nga nakabati kag nagapamati, kung diin man ka mga lugar. Kapangayon lang ko sa inyo sa pasensya, pasaylo, kung ang akong gihimo nga mo sini nakalain sa inyo. Gani, para sa akon, hindi man nilain kay ang Biblia naghamba nga kung ikaw may nabalaan, kag hindi mo itudlo sa imo mga kaigsuonan, may sabtunon ka man sa Ginoo. Amo na siya dira. Siyempre, kaya ko man nakakita sini kag nakaibalo kung ano dapat nato nimuon. Amo na nga ginasuggest ko sa inyo nga ato na siya ngay muon. Agod nga hindi kita manguyan pag-abot sa panahon nga may ara mamangkot sa aton kag makasugid kita sang insakto. Gani salamat nga ang Ginoo sa gihapon nagatag sa aton sa mayong panglawas kagununa sa gihapon ginalikaw kita sa hindi mayong kimtangan sa aton pagkinabuhis ni kalibutan. Pag ang Ginoo mag-blessing gihapon sa aton suno sa aton nga gikinahanglan kinapangayo sa iya. Ngani mga utod,
Maghambal ako sa Tagalog kay madamo man sa mga Tagalog nga hindi nakaintindi sa Bisaya o kung Ilonggo. Gani pasensya na ang mga Tagalog o nang akong paghambal sa Tagalog, hindi siya maayo paghambal tungod kay hindi ako sanay. Ang importante sini nga maintindihan ninyo ang paghambal ko, ang akon nga ginaisip nga ipabalo sa inyo. Mga kaibigan, mga kapatid, at sa lahat na nanonood at nakikinig sa ating programa na ito, magandang araw at gabi. Ano mang oras kayo nanonood at nakikinig sa programa na ito. Ang programa na ito, ginawa ko sa kadahilanan na tayo mga Seventh-day Adventists, dapat aware tayo sa ating pinanindigan na mga utos ng Panginoon. Kasi tayo nag-represent na sumusunod sa 10 utos. At kung tayo nag-represent at titindigan natin ang 10 utos na hanggang ngayon dapat sundin, dapat alam natin lahat ang laman ng 10 utos. Upang kahit papano, kung may tao magtanong sa atin, ano ba ang 10 utos? Di siyempre, kung alam mo na, dali lang isagot. Dali mo lang sila sagutin. Pero kung hindi mo alam, paano mo maipaliwanag sa nagtatanong sa iyo, ano ang 10 utos? Mga ano-ano ba yan ang kanyang inuutos? Kaya nga, dapat tayong lahat nagkakaalam dito kung ano ang laman ng 10 utos. Sa lahat ng mga member ng Seventh-day Adventist na nasa mababang posisyon, hindi sila elder at walang departamento na hinahawakan sa kanilang mga iglesia. I-try ninyo, subukan ninyo na ipunin ang mga elder at yung mga leader sa departamento mula sa Sabbath School hanggang sa iway. Huwag ninyo sila bigyan ng Biblia. At huwag niyo sila papayagan na magtingin sa kanilang gadgets upang tingnan ang 10 utos. I-try ninyo sila, i-test ninyo sila kung ilan sa kanila ang nakamemorize sa 10 utos. Yan. Yang sinasabi ko, suggestion lang yan sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ko naman pinipilit kung hindi nyo gusto ko gawin. Yan, preparasyon lang yan sa darating na araw. Baka mayroon tayong masalubong na mga tao at magtanong sila sa atin, ano ba ang laman ng 10 utos? Paano ninyo ngayon sasagutin ng tama ang 10 utos kung hindi ninyo alam ang laman ng 10 utos? Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, sinasuggest ko sa inyo, kung magustuhan ninyo, ipunin ninyo ang mga elder sa inyong simbahan at yung mga leader sa departamento at itry ninyo, subukan ninyo kung sino sa kanila ang nagka-memorize sa 10 utos. Baka sakaling makatulong naman sa kanila ang inyong ginagawa, ang ating ginagawa. At yung hindi pa nagka-memorize, baka gawin niya na i-memorize yung 10 utos upang mayroon siyang pangdepensa sa pagdating ng panahon. Yan mga kaibigan at mga kapatid, ang dapat natin gawin.
ilagay natin ang 10 utos sa pulpit, sa harap ng pulpit, o di kaya sa gilid ng simbahan. Hindi yung mga picture na makita natin sa harap ng simbahan na hindi natin alam kung sino yan. At hindi naman yan picture talaga ni Jesus Christ. Kung minsan parang tinuturoan natin ng larawan ni Jesus Christ ay ganyan. Pero hindi tama. Ang logo natin, makikita lagi natin sa harap. Maliit lang siya, pero sa harap. Pero yung 10 utos, wala. Mas importante ang 10 utos. Kasi yung 10 utos, yan ang guide natin upang hindi tayo magkaroon ng kasalanan sa kanyang pagbantay sa atin o sa kanyang mga sinasabi. Na wag mong gawain yan. Bawal. Yan ang salita ng 10 utos, bawal. Pero kahit na may bawal na sinasabi ng 10 utos, hindi maiwasan ng tao, nagkamali pa rin. Kasi tayo ay tao lamang. Pero kahit na tayo magkamali, meron naman tayong Savior na hingian ng ating kasalanan. Yan lang mga kaibigan at mga kapatid, sana'y naunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Kung hindi kayo nagkagusto, ninyo nagustuhan na sinasabi ko, okay lang. Hindi naman problema sa akin. Kasi ako, hindi naman ako stricto na tao. Kung anong nakita ninyo na tama, gawin ninyo. Hindi naman ako magreklamo kung anong gusto niyo gawin na tama para sa akin. Yan lang mga kaibigan at mga kapatid. Sana'y ang tinuturo ko, ang inaaral ko sa ating lahat, magkaroon ng magandang kinalabasan. At sana'y ang Panginoon magpadala siya ng kanyang Holy Spirit na magdagdag sa ating kaisipan, sa ating kaalaman, upang uunlad pa lalo ang ating nalalaman tungkol sa kanyang plano sa atin. Salamat po at sana'y naibigan ninyo ang ginawa natin sa dito sa programa na ito.